Hello Kathden fans! Alden spotted, no? Magkasama kagabi bago or pumunta sa Bernardo family kagabi na nag-dinner bago pumunta ng Davao or bago pupunta ng Davao mga kasambreros. Iko-confirm natin yan kasi nga 'di ba birthday ni Lexine. So inisip ng mga tao na magkakaroon or sumama siya para sa dinner mga kasambreros na konting celebration ng birthday ni Lexine. Iko-confirm pa natin yan. Pero bago yan, ito muna ha, grabe. Talagang ayaw tumigil ng blessings no ni Alden mga kasembreros kasi siya po ay pupunta ng Davao or hindi ko lang alam, baka ngayon ay nasa biyahe na siya mga kasembreros no, kasi nga para dito sa kanyang BYD na promotion or brand mga kasembreros. Grabe no, so iba pala to kasi marami nag-Instagram story dito si Jazzy Alcalde no, so ganun siya mga kasembreros no? So kasama niya dito si Will Dasovich na isang sikat na vlogger at saka ano rin pala siya no, racer no, parang nagda-drive ng mga basta sikat siya sa mga racing mga kasembreros at saka si sino atong isa? Si Rico Bolcini. Correct, may information dito sa mga kasembreros sa kanyang apelyido. Basta si Nico Bolcini, something like that, no? So sila pala yung mga parang brand ambassadors mga kasembreros no ng pinaka main brand ambassador si Alden ngayon. Siguro yung mga dito si Jazzy, si Will Dasovich, si Nico Bolcini, something like that mga kasembreros no, ay yung mga brand ambassadors din po mga kasembreros no, na mas nauna kay Alden kasi nga mga talaga to mga racers no, yung mga talagang dito nagda-drive na mga kotse at na mga race carts mga kasembreros kasi nga yun yung kanilang profession. So yun talagang grabe no. Nagulat ako kahapon nung nakaraan kahapon nag-sign ng contract siya or parang nakipag-collaborate sa fintech. Tapos ito na naman no, sa pupunta na naman siya ng Davao. Magkakaroon yata sila ng parang exhibition, something like that no. Tapos tuturuan lang konti si Alden kasi nga marunong naman siya mag-drive ng kotse mga kasembreros. Ay yun no, talagang grabe. Hindi matapos-tapos at hindi maubos-ubos yung blessings na dumadating talaga kay Pops Alden no. Ibang level talaga mga kasembreros at saka ibang level ng pagpapala ang dumarating kay Sir Alden. So talagang yung kanyang pananampalataya no at ang grasya ng Panginoon ay nasa kanya. So sabi dito BYD Ironman 70.3 Davao. So Aboitiz. So sikat tong Aboitiz no na company mga kasembreros. So ito yata yung sasakyan ni Alden. Okay. So baka nasa biyahe na nga si Alden kasi tinan nyo nakasakay dito yung kanyang Colnago na bike mga kasembreros. So baka mag-long ride si Alden dito mga kasembreros sa Davao. Baka sa Davao City sila no. Magkakaroon ng mga rides and exhibitions gamit yung Ironman 70.3 na BYD mga kasembreros. So baka gagawa sila ng shoot or ng endorsement video mga kasembreros na kung saan ay si Alden yung model of course no na ng sasakyan na ito. Grabe no, BYD Ironman kasi paborito niya si Ironman eh. Marami siyang collection sa bahay niya ng mga Ironman na mga collections mga kasembreros. So talagang related at connected ni Ironman na may BYD promotion at brand pa na ambassador si Soiti mga kasembreros. So ibang klase. So siksik liglig at umaapaw na pagpapala no ng Panginoon kaya phenomenal box office Cinema King. So nag-voice over po ako ay 11:30 AM no, January 27, 2026. So baka late ko na ma-upload at nakarating na si Alden dito sa Davao. So malayo yung Davao City sa amin, mga 2 oras pa yung biyahe mga kasembreros. So yun, share ko lang kasi baka sa Davao City sila pupunta or baka sa mga area ng Davao del Norte na pwede silang may mga para mga racing area kasi yung parang mga exhibition yung ginagawa ng mga tao. So parang ganun no mga kasembreros kasi nga sasakyan no. Parang hindi siya sports car no, hindi siya sports, parang pwede siyang pang mountain no yun. So parang mountain car, pwedeng
pwedeng umakyat sa bundok, no, sa mga ilog and something like that mga kasambreros yung kotse na ito na imo-model ni Soiti mga kasambreros. So build your dreams, no. So baka sa susunod na araw or bukas ay or sa susunod na linggo ay meron ng video, no, na tawag dito ng endorsement ni Alden mga kasambreros. And yon, speaking of blessing, yung Hungry Pita ni Alden today January 27 ay magbubukas na. Baka ito yung sa Zamboanga niya or Zamboanga nila na na tawag dito na branch mga kasambreros ng tawag dito ng Hungry Pita. So talagang hindi na ubusan ng business ng tawag dito ng ganap mga kasambreros si Alden Richards. Tapos ito, sige mamaya ng isang update. Ang cute ng ginawa ng isang fan dito, no, pinost niya kagabi yung picture ng kuya niya. Nung maliit pa sila ni Kuya Ardi niya, no, Richard Daniel mga kasambreros. Tapos si Alden. Sobrang liit pa nila mga kasambreros, so mga totoy pa ang dalawang ito. So maybe si Alden dito ay 4, 5 years old mga kasambreros, 7 years old. Tapos si Kuya Ardi, kasi siya parang inalala ng isang admin kahapon, yung on this day, no, na January 24. So medyo late lang ako, late ko na nakita kasi. On this day, January 24, 2025. So late ko na siya nakita. So RJ and RD and Alden Richard. So RD means Richard Daniel. So, talagang clingy si Alden, no? Oh. Si Alden pa yung nakaakbay sa kuya niya. Mga kasama sa dapat yung kuya niya nakaakbay sa kanya. So parang talaga yun, parang love languages niya, isa sa mga love languages niya yung physical touch mga kasambreros. So kaya pala ganoon, no, sa mannerism ba, no, at saka ugali na talaga ng phenomenal box office king iyon mga kasambreros. Tapos, yung atin ni Kath nag-share ng mga pictures kagabi. Sobrang dami, no, ng picture ni Lexine at saka kasama si Kath. May mga times din nakasama ni Lexine yung mga classmates niya. Kasama niya sina lolo, lola, no? At saka yung buong family niya mga kasambreros. So, kasama rin yung papa ni Lexine. So, matangos din yung papa niya. So, 13th birthday, no? Grabe. 13 years old si Lexine. Matangkad na. Kasi nga matangkad din pala yung papa niya. At saka yung ate ni Catherine, no? Na si teen mga kasambreros, no? Si Chrysler or si Chrysler. So, matangkad. So, 13 years old na siya. Pero parang magkasing tangkad na sila ng tita Kath niya mga kasambreros. So hindi na kapagtataka baka isipin na ng mga tao pag nag-artista to si Lexine, magpaparitoke na naman ng ilong. So nakita ko yung tatay ni Lexine ay matangos din yung ilong mga kasos. Parang kagaya ng ate ni Kath, no, na matangos din yung ilong mga kasambreros. So yun po, no, wag nang issue-issuehan kasi ang batang ito ay walang kamuang-muang sa mundo ng showbiz. So yun, masaya, no, of course ang celebration ni Lexine. And then ito yung isang picture nila ng tita niya ay nung birthday or nung Pasko mga kasambreros, nung 2025 last year. So yung naka-green si attorney, naka-green si attorney na parang estudyante sa Korea. Parang Korean student siya. Tapos naka-red naman si Lexine mga kasambreros, no, during 2025 Christmas party or Christmas sa Bernardo family mga kasambreros, no, sa Casa Bernardo. So yun, marami actually pictures na shinare si ate niya, pero hindi pa pinili ko lang yung pwede kong i-flash, no, kasi yung iba ay hindi gaanong relevant mga kasambreros. So yun, talagang happy. January 25 actually ang birthday ni Lexine mga kasambreros, no. So of course late posts lang ang ganap nila kasi nga during that day ay sobrang busy nila. Tapos ito kagabi pinost ng isang netizen or ng isang fan. Sabi niya dito, netizen, tama, feeling ko pagod na si Kath na intindihin si DJ kaya pinakawala na niya. Very true ito mga kasambreros, no. Kasi di ba alam naman natin yung nangyari nung sila pa mga kasambreros, no. Nung una siguro okay, no, mga first 5 years, first 6 years, 7, 8, 9, so hanggang naging 10, 11. So doon na siguro nagkaroon ng lamat, no, yung kanyang relationship mga kasambreros na
parang napuno na kasi parang kasi ugali talaga ni Ma'am Catherine yun no, yung pagiging jolly, pagiging sociable, no, pagiging amicable or friendly mga kasembreros. Tapos may mga pabebe pa siya. May mga pabebe pa na times minsan. So yung kakulitan niya, parang siguro hindi nasasakyan ni Daniel kasi opposite yung sa base sa nakita natin mga kasama sa kanilang public appearances. Opposite kasi yung kanilang minsan, yung kanilang tawag dito yung kanilang ugali na si Kath, pag biniro mo, sige go, no? Pag pa yung hindi sila tapos si DJ naman pikunin, no? Parang ganoon siya mga customers, no? Hindi siya makasakay sa mga jokes o hindi siya makasakay sa mga ugali minsan ni Kath mga kasembreros kung kaya yun nga may mga times na tipong susuntukin na ni Daniel Padilla si Kath, tapos nasasabihan pa niya ng epal si Catherine, no? Sa harap mismo ng mga press at ng mga tao mga kasembreros. So siguro yun din yung isa sa mga reasons na kung bakit nagiging mailap minsan ang mga press, no? Or mga tao kay Daniel Padilla na kasi pag alam nila napikunin ka pala, tapos may mood swing ka, na nag-iiba yung mood mo agad-agad kasi nga napikon ka. So di ba parang off yun, red flag yun mga kasembreros. Kunwari nasa press con ka, tapos hindi mo nagustuhan yung yung tanong for example, tapos hindi mo So unlike kasi kay Sir Alden, no, hindi naman sa pagkukumpara, pero based observation talaga, si Alden talaga talaga yung ugali ng dalawang ito ay nagtutugma talaga mga kasembreros. Parallel sila, no? Pagkulitan, pag kahit naunahan pa ni Catherine si Alden na kulitin tapunan ng papel. So wala, no, sikuhin, no, parang wala silang dull moments. Wala silang pikunan mga kasembreros. Sakay lang talaga to, kung kaya talagang yung ugali nila pag food trip. Naalala ko yung tinanong sila ni Bianca Gonzalez dun sa Cinema 1, yung pinakauna nilang pinag-usapan sa unang meet nila doon sa Hello Love Goodbye na meeting mga kasembreros. So yung pinakauna nilang pinag-usapan daw ay hindi na malala pero about food, no, about pagkain mga kasembreros, which is alam naman natin na food is life talaga sa dalawang ito mga kasembreros. So hindi na pagtataka na talagang so tama itong pinost ng isang agree ako dito ng isang admin mga customers or isang fan na siguro napuno na or napagod na si Kat sa kakaintindi kay Daniel mga customers kung kaya pinakawalan na niya, no? Which is ganoon naman, no, kahit na sa simpleng mga relationships ng tao, kapag yung babae na lang parati yung umiintindi, ay talagang mapupuno mga customers ang mapupuno siya, no? Kasi nga hindi dapat ganoon, give and take dapat, no, sa relationship dapat parehong side, no, parehong party ang magbibigayan mga kasembreros. So kung kaya yun, no, talagang totoo ito, nag-agree ako dito na napuno na siguro napuno na si Ma'am Catherine na intindihin si Daniel kung kaya pinakawalan na niya ito mga kasembreros. So unlike kay Sir Alden na talagang good vibes ang talagang dalang ito, no, walang walang pikunan, no. Kumaga pa pag kulitan, no, pag Englishan. So very intelligent sa sumagot, no. Very articulate, no, pag pakausapin mo sa mga foreigner na mga press or interviewers, talagang kayang-kaya nila makipagsabayan mga kasembreros. So si Sir Alden with all the accent pa talaga siya. With all the accent pa talaga si phenomenal box office cinema ang king, no. Talagang lalo sa Catherine, no, very edukada at very magaling mag-English si Ma'am Catherine mga kasembreros. So Taglish din siya sa bahay, no. Si Baby Kiona din, no, Englishera. So parang doon mo nakita na talagang parang second language, parang 50-50, no, English at saka Tagalog yung ginagamit nila sa loob ng bahay, kung kaya sanay sila na makipag-Englishan mga kasembreros, no, nang walang
walang kaba, no? Englishan kung Englishan. So hindi magno-nosebleed sila kasi nga magaling sila mag-English mga kasombrero. So yung mga Hollywood interviews nila dati, di ba, talagang nakikita mo yung eloquence, no? Yung articulations nila mga kasembreros. So yun po, no? Basta nagkakasundo, no? Nagkakasundo talaga yung ugali ng Kathleen mga kasembreros, unlike kay Daniel Padilla. So yun po. Tapos ito, dito salamat sa admin, no? Na pinost mga kasembreros yung listahan ng mga endorsements at saka brands ni Alden so far mga kasembreros. Kasama yung 3 bago. Grabe, 3 pala yung bago ni Alden, no? Actually 4 kasi yung fintech, yung financial technology hindi nasama kahapon. So pinakabago yung listahan dito ay yung Brilliant Skin Essentials, yung I Am Worldwide, no? Tapos yung Silun Tire Philippines, ilan ba lahat? 2, 4, 6, 18, 19 mga kasembreros, no? Grabe. Silun, Casino Plus, BDO, Bench, The Hungry Pita, Honda Philippines, of course, Alpha Pro Dog Food, Ribisco Crackers, White Flower, CDO Carne Norte, yung bago niya ay ang mga special line clear braces, yung McDonald's niya, of course, na sarili, tapos BYD, tapos yung fintech or financial technology mga kasembreros. Grabe, talagang umaapaw mga kasembreros. Para man nakalimutan tayo, yung Tide, no? Hindi pa nasama dito, pero yun po, no, kung may nakalimutan pa tayo, ay paano na lang po, no, pa-comment na lang din po mga kasembreros. So yun pala, Tide pa. So plus 2, grabe. 29, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 12, 19, tapos 2, hindi, 21. So 21 na lahat kasi hindi nasama dito yung ang fintech at saka yung Tide mga kasembreros. Grabe, no? grabe. Mapapasana all ka na lang talaga, no, kay Pops Alden mga kasembreros. Ambassador pa, hindi pa nakasama dito yung siya yung ambassador, di ba? Yung OWA, yung dito, yung POS, no, yung Philippine Animal Welfare Society. So ambassador din siya doon. So grabe, no? Kung isipin mo 25, 24, so lahat mga kasembreros na ang mukha ay si Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros. Kasi kapag ikaw ay ambassador, parang ikaw na rin yung nagpro-promote mga kasembreros, na kung saan ay inimbita pa talaga si Alden sa Hong Kong para mag-represent doon mga kasembreros, no? At saka of course ay libre libre yon mga kasembreros ni Soiti, na siya po ang brand yung ambassador or mukha or advocate mga kasembreros ng OWA, no, ng Pilipinas. Mga grabe, no? Talagang the more he gives, the more we give, the more we receive mga kasembreros. Tapos ito, hindi ko lang kung edited ito. Sina Fiang, si Alden at saka si Kath mga kasembreros in one frame. Tapos naka-gray dito ang Kath din mga kasembreros ang suot nila. Pero hindi ko lang sure kung ano ito. Pero palagay ko edited ito mga kasembreros, no? Kasi hindi ko pa nakita na nagsama. Nagkita yung yung Kath din, kasi si Fiang talagang fan siya ni Catherine. Tapos nung one time pala, nagkita pala sila sa ASAP, no, kasi parang nagkasama sila doon, nagkaroon 'di ba ng performance or production number at promotion ang Kath din sa ASAP, no, kung kaya that time ay nagkasama pala at nagkita sina Fiang doon sa ASAP mga kasembreros. At yon talagang fan siya ito. So pero hindi ito yung suot nila, no? Alam natin yung suot ni Ma'am Catherine doon sa ASAP ay naka-red siya at saka naka-brown si Tisoy. So yun, pero parang backstage at saka doon sa Maya parang nag-uusap sila, no? Na parang live session nila. So yon sa ASAP mga, parang may ganun sila, usap-usap, tanong-tanong. So yon tapos nagkasama sila doon mga kasembreros, na kung saan ay na starstruck nga si Fiang kay attorney mga kasembreros, no? Pero yun po, no? Pero ang picture na to yata ay edited, no? Mga kasembreros and mga Kathinatics. So yun, main item tayo mga kasembreros sa Alden.
spotted, dumaan din po sa ano. So dalawa actually yun, magkahiwalay mga kasembreros, no? Spotted daw si Alden, tapos dumaan muna siya sa Bernardo family kagabi para magkaroon ng dinner mga kasembreros. So unahin ko itong spotted. Yung spotted siya mga kasembreros, wala ako sa file nito. Nag-post kagabi ang isang fan sa TikTok mga kasembreros. Tapos sabi lang niya ay nakita lang daw niya sa Facebook. Tapos dito of course no, nagpapapicture yung mga tao or yung fans ng mga kasembreros, random fans kay Alden, sa kanya nagpapapicture. Tapos wala rin kasing nasabi kung saang event ito mga kasembreros. So yun no, talagang yung puro comments sa yung mga kino-comment ng mga tao sa comment section ay pogi talaga, ang pogi niya. Tapos matangkad of course no, 5'11" ba naman ang height mo mga kasembreros. Tapos magsapatos ka pa ng 1 inch, ay 6-footer ka na no. So ganun siya katangkad mga kasembreros. So siguro tayo ay taga ano lang, hanggang balikat lang tayo. Hanggang balikat lang tayo ni Alden Richards mga kasembreros. So wala ko sa file nito eh. So kung kaya sabi ko saan kaya to na-spotted si Alden Richards mga kasembreros. So hindi rin naman nasabi kung sa Davao na siya no, sa time na ito, or parang kung kahapon siya pumunta or ngayon na January 27 ngayon mga kasembreros. So pero kung meron po kayong idea kung saan po siya nito na time na ito mga kasembreros, ay I'll definitely appreciate it mga kasembreros no, sa information kung saan siya nito. So basta spotted lang siya no, ganun siya mga kasembreros. Tapos ang caption niya dito 1 hour ago yung pag-post ni Syra May Razon at saka ni Marilyn Enriquez 1 hour ago. So sa Tokyo yun nasa likod nila parang mga food stand, or syempre dinumog siya ng mga tao dito mga kasembreros. Parang dito nakakap dito si Soiti at saka pinahawak nila ng baby no sa huli mga kasembreros. So ang cute lang. ang hilig pa naman ni Alden sa baby mga kasembreros. So wala siyang boses ano siya, music background mga kasembreros. So parang ayaw na matapos ng mga tao na makapapicture mga kasembreros. So parang sa Tokyo parang sa Japanese restaurant yata siya mga kasembreros no. Dito sa Tokyo mahilig pa naman sa Japanese food itong cat din mga kasembreros. So tapos ito na nga kung dumaan ba si Alden kagabi doon nga sa dinner ng Bernardo family mga kasembreros. Kasi may picture dito sina Kath. So ito na yung karugtong nung sabi ko nga na parang ano siya. So hindi siya minibar. Ano lang pala siya na dito parang kainan din pala nila mga kasembreros. Hindi ko lang din sure kung sa bahay nila ito or sa isang o nga no, kasi di ba yung spotted si Alden ay sa labas din siya. So baka ito nga yung time na na baka dumaan si Alden doon mga kasembreros no, kasi parang sabay sila nag-post kagabi mga kasembreros no. Ito po ay kay ate ni Lix at ate ni Kath, tapos yung kanina naman ay sa isang fan na kung saan ay nasa labas na nga si Soiti no, sa isang Japanese restaurant. Pero ito po ay hindi ko lang alam kung Japanese restaurant. Hindi ko lang din alam kung restaurant ito or sa bahay lang nila Kath mga kasembreros, kasi ang daming sa likod baka bahay lang nila ito mga kasembreros. Yung pero hindi, parang yung setup kasi may mga condiments pa dito para siyang restaurant mga kasembreros no. So palagay ko may chance no. Ako 50-50 may chance na dumaan si Alden bago pumunta ng Davao, at saka po pwede rin hindi mga kasembreros. Pero yung mga speculations na natin ay let's leave it as it is mga kasembreros no, yung ating mga iniisip. So ang mahalaga lang sa atin dito ay yung nag-uusap sila privately mga kasembreros. Pero ako parang may chance no na pumunta nga doon or sumama si Alden sa dinner date or birthday celebration ni Lexine mga kasembreros.
So, pwede kasi na late no? Yung celebration nila. Although January 25, yung birthday ni Lexine, pwedeng kagabi sila nag-celebrate no 26 mga kasombreros. So, pero yon no? Talagang tayo po ay low-key lang mga kasombreros ang Catherine sa kanilang mga ganap ngayon mga kasombreros. So, kung dumaan si Alden, good. Pag hindi dumaan, okay lang din mga kasombreros. Na importante ay masaya sila at saka nag-enjoy sa kanilang mga ginagawa ngayon sa kanilang mga projects mga kasombreros. So, yun po, no? Talagang lang tayo, keeping the love alive. Keeping the love alive mga kasombreros. So, para siyang parang kanta, no? So, yung kanilang ay peaceful, no? Private but not secret mga kasombreros. Ang labanan at saka ang peg ng Catherine mga kasombreros. So, yun po. Alright, so yan lang sa ating Catherine items, no? Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita ng Panginoon at saka isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Napaka-relevant po ng ating topic sa Word of God mga kasombreros. Ang title po ay Pighati at Kagalakan. Grabe, no? 1 Thessalonians chapter 1 verse 6. And you, tayo, became followers of us, Apostle Paul speaking, and of the Lord, having received the word in much affliction, pighati, with joy of the Holy Spirit. Napakaganda mga kasombreros, no? Tayo mga tao, yung pighati, yung kagalakan, dalawa sa iba pang emotions at saka seasons ng ating buhay mga kasombreros na atin pong nararanasan. Kumaga pa, hindi ka tao kung hindi ka naka-experience ng pighati, hindi ka tao kung hindi ka naka-experience ng dusa, ng iyak, ng hikbi, ng lungkot, no, ng ng sorrow mga kasombreros. Hindi tayo normal na tao kapag hindi tayo nakaka-experience ng kagalakan, ng kasiyahan, ng kaligayahan. So, yung affliction, yung kapighatian mga kasombreros, pwede siyang ma-experience natin kapag namamatayan tayo, kapag na-broken hearted tayo, kapag may mga sad news tayo or mga masasaklap at malulungkot na balita tayong natatanggap, nalalaman, especially sa ating family mga kasombreros na related or connected sa ating family. So, yung affliction, no, yung pain or suffering mga kasombreros, sorrow ay yung distress, no, ganun siya, persistent pain or distress mga kasombreros, misery or grief ay yun mga synonyms niyan mga kasombreros na affliction. So, na-experience natin ito no kapag tayo po ay nasa down moments ng ating buhay. Kumaga pa, yung parang pinagsakluban ka ng langit at lupa, wala ka ng pag-asa, parang wala ng solusyon ng problema. And normal po ito mga kasombreros na nararanasan po natin no bilang mga mortal beings. Kasi nga kagaya na mention natin, hindi tayo tao kung hindi natin na-experience or hindi dumating sa atin na, kasi lahat naman tayo namamatayan, no? Lahat naman tayo ay dumarating sa buhay ng tao yung sa pamilya. Specifically mga kasombreros na tayo po ay nawawalan ng minamahal sa buhay, especially kapag tumanda na sila, no? Nagiging old na mga kasombreros kasi lahat naman tayo po ay mamamatay. So kung may tamang time lang at saka season mga kasombreros sa ating buhay na may experience po natin yon. So pighati at kagalakan. Pero dito, hindi po namatayan, okay? Yung pighati na sinasabi at nire-remind niya Apostle Paul mga kasombreros sa mga yung mga taga Thessalonica mga kasombreros, no? Kundi ang sinasabi niya dito, pighati, no, natanggap nila yung salita in much affliction. May nung tinanggap nila yung salita ng Panginoon mga kasombreros ay parang may pighati, no? Kasi nga siguro nasa distress sila, nasa oppression, nasa depression, nasa anxiety stage sila mga kasombreros, no? Kung kaya nasabi dito ni Apostol Pablo na may pighati yung pagtanggap nila, no? Pwede rin siyang may pain, pwede rin siyang with deep sorrow or with deep grief mga kasombreros, no? Na tinanggap nila yung salita ng Panginoon. Pero may pambawi, no, may kagalakan mga kasombreros, sabi niya with joy of the Holy Spirit. So natanggap man natin, may mga tao kasi na natatransform, let's say na-encounter nila ang Panginoon sa trahedya
O pwedeng na-aksidente ka tapos nagbago ang buhay mo kasi binigyan ka ng second life, no? Or pangalawang buhay ng Panginoon. So, umattend ka ng church, nagbasa ka ng Biblia, nanalangin ka, and then yun yung simula ng kung mapapagbabago ng buhay mo mga kasos. May mga taong ganun eh. Kunwari yung iba nakulong, no? Na preso sila mga kasembreros. And then doon sa loob ng kulungan may nagsishare ng mga gospel, may mga pastor at saka missionaries na pumupunta doon, nagbabahagi ng salita ng Panginoon. So nagbago. So ganoon siya sa paglabas niya, nakalaya siya mga kasembreros for example. So doon na nagsimula yung kanyang changed life, no? So natanggap nila yung salita pero nasa affliction stage sila, nasa moment or situation sila na nakakulong sila, no? Syempre pag ikaw ay nakakulong, talagang hindi ka malaya mga kasembreros or na-aksidente ka for example or broken hearted tapos may nag-invite sa'yo sa church. Kunwari may problema ka ba tapos may nag-invite sa'yo sa church, may nag-share sila ng gospel tapos nagtuloy-tuloy ka nakilala ang Panginoon mga kasembreros. So natanggap mga salita at na-experience mo ang transformed or changed life mga kasembreros, changed heart dahil sa kung paano naging way ng Panginoon ang iyong trahedya, ang iyong suffering, ang iyong pain, ang iyong affliction upang makilala mo siya lalo mga kasembreros. Kasi ganun minsan nagbibigay ng God allows tragedy, God allows accidents, God allows second chances ng ating buhay. God allows suffering and pain sa ating buhay so that dumulog tayo sa Kanya lalo. Mas kumapit tayo sa Kanya lalo at mas sundin natin siya lalo, no? Mas mahal natin siya at mas pasalamatan natin siya because He gave us second life mga kasembreros or second chance. Minsan hindi lang second chance, no? Third, fourth, and so on. Parang unlimited chances minsan mga kasembreros ang binibigay sa atin ng Panginoon because of His grace and great love mga kasembreros. So ganun siya with joy of the Holy Spirit. So ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng kagalakan, kaya ng kasiyahan o ng kaligayahan mga kasembreros. So kung kaya natanggap man natin ng nasa sit down moments tayo, nasa malungkot tayo na stage, but there is joy after that because the Holy Spirit of God will provide and give us joy mga kasembreros. No, ganun ang Panginoon natin. The Thessalonian believers are commended for receiving the word of God with joy even in the face of persecution in this verse. So kagaya na mention natin, no, nasa gitna sila ng persecution pero tinanggap nila ng may kagalakan mga kasembreros ang salita ng Panginoon. It highlights their courage and steadfastness in their faith, not allowing hardships to deter them from embracing the teachings of Christianity. This can serve as an inspiration for us today, reminding us of the importance of remaining joyful and faithful even in difficult times. So ito po ay nagsisilbing aral sa atin at reminder, paalala, no, na tayo po ay manatiling tapat sa Panginoon. Tapat tayo na pag may problema tayo, it's not an option for you to stop or prevent from serving the Lord or from spending time with Him in Bible study, in prayer mga kasembreros. So hindi yon hadlang. Kumaga may problema ako ngayon so hindi mo na ako magbabasa ng Biblia. May problema ako ngayon so hindi mo na ako mananalangin. So yun nga yung way Yun nga parang yun nga yung magiging rason pa natin na may problema ako. So the more I encounter problems, the more I pray, no, the harder I pray, the more I study the Word of God to know that the promises of God are true, no? Tunay ang pangako ng Panginoon, ang pangako na tinutupad because our God is a promise keeper God. So hindi siya yung tao na pag nangako ay napapako mga kasembreros. And by the way, yung pagpangako or promise po ay hindi po dapat natin ginagawa, yes or no lamang po mga kasembreros. So sabi niya dito, sa ibang version kasi ay imitators, no, tagagaya. The phrase, you became imitators of us, referring to the Thessalonians na ginagaya daw nila sina Apostle Paul, mga kasembreros, of the rest of the disciples. And of the Lord emphasizes the importance of discipleship and following godly examples. So Paul is acknowledging that the Thessalonians are not just passive recipients of the gospel but active participants, modeling their lives after Christ and His apostles. So yun nga, no, tayo po, hindi po tayo mga lalamya-lamya, no, kumaga dapat tayo ay active na mga mananampalataya ni Kristo, mga followers or believers ni Lord Jesus Christ. Kasi kapag ang isang kunwari, di ba, yung isang empleyado pag lalamya-lamya ay talagang pagagalitan ng boss yan, no, bilisan mo, anong oras na, hindi pa natatapos yung mga gawain mo dyan. So kahit sino naman, no, kahit anak mo for example, lalamya-lamya sa trabaho, binigyan mo ng
task na simple lang naman pero hindi matapos-tapos, hindi magawa-gawa ng maayos. So kahit sino, basta lalamnya-lamnya or tatamad-tamad, ay hindi natin gugustuhin mga kasombrero. So the mention of in spite of severe suffering, so sa ibang version, severe suffering, yung binasa natin sa New King James Version ay affliction. So ganun siya mga kasombrero. No, underscores the reality that following Jesus often involves trials and hardships. So yet the Thessalonians received the message with joy given by the Holy Spirit. So yun siya, no? Parati nating tatandaan na kapag may mission, may provision. Pag may vision, may pangitaing binigay sa atin ng Panginoon, meron siyang provision. Ibig sabihin, nagpo-provide siya mga kasembreros. Kunwari, binigyan niya tayo ng problema, so bibigyan niya rin tayo ng kalutasan. Bibigyan niya tayo ng solusyon mga kasembreros. And kapag na-solve yung problema natin, ang glory, ang dakila, ang pasasalamat ay sa Panginoon. So, ganoon po siya mga kasembreros. Kung meron tayong mga suffering, ibig sabihin ang Diyos po natin ay magpo-provide ng comfort after. So, kapag meron tayong mga kinakaharap sa buhay, may solusyon ang Diyos sa mga kasembreros. Kapag malungkot tayo ngayon, maybe bukas magiging masaya tayo because the Lord will provide joy through His Holy Spirit. So, yun nga, no? Yung joy of yung joy na ito, yung kagalakan mga kasembreros ay tawag dito ay mababasa natin sa Galatians chapter 5:22, yung fruit of the Spirit, no? Love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, goodness, fruitfulness, self-control mga kasembreros, na against such there is no law mga kasembreros. Sabi niya, the joy is a fruit of the Holy Spirit, is not dependent on external circumstances, but it is a profound inner gladness rooted in their relationship with God. So, yun nga, yung joy hindi siya nakabase sa kung may suffering ka ba, may problema ba sa paligid, may trouble ba sa paligid. Hindi siya ganun, hindi siya naka-root doon, hindi siya nakaugat doon mga kasembreros, kundi nakaugat siya or nagkadepende siya mga kasembreros sa relationship natin sa Panginoon. Kung kaya, the more problems we encounter, the more trials and hardships we face, the more we depend and trust God mga kasembreros, no? Just have faith sa Panginoon parati yon mga kasembreros, kasi parang ginto, no? Na sinasalang sa apoy na para masubok yung ating pananampalataya kung tunay ba or authentic mga kasembreros. Kasi pag minsan pag wala na tayong time sa Panginoon, ay ginigising tayo, wala ka lang time sa Panginoon, so bibigyan ka niya ng trial. So baka nawili na tayo sa mundo, nawili na tayo sa mga gala time natin, sa mga leisure natin dyan, sa cellphone natin for example, and so on, kung kaya nakakalimutan natin yung oras natin sa Panginoon. So hindi po dapat ganoon mga kasembreros, no? So dapat ay kung pa isipin natin na after ng trial, after ng problems natin, may nag-aantay na victory, no? Ang Diyos natin mga kasembreros. Just have faith, no? Manampalataya, manampalataya, manampalataya mga kasembreros. So ganun po yung ating gagawin all the time. Alright? Sinama sa ating Word of God, ha? No, apay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, panampalataya, no? At saka kagalakan mga kasembreros in receiving the Word of God in His Holy Spirit. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you all.